Ay hindi responsable sa mga opinyon o kwento na ibabahagi ng ating panauhin. Ang mga ito ay personal na pananaw at karanasan ng panauhin at hindi sumasalamin sa paninindigan ng estasyon o ng programa. Believable Story. Mga kwento. Naranasan kong ma-discriminate ng sarili kong pamilya. Ang hirap, no? Kasi lumaban ka naman ng patas pero iba yung tingin nila sa'yo kasi PWD ka. Buhay. Hindi madali na malayo sa pamilya. Pero sa ikagiginhawa ng buhay nila, tinatagan ko yung loob ko. Pinangako ko sa sarili ko, anumang unosong dumating, ilalaban ko yung pangarap ko. At tagumpay. Bawat pait na dumaan, lahat yun, hindi ko na nararamdaman. Kasi, andito na ako eh. Naabot ko na. Ginapang ko to bang para kang laging umakit ng mundo. Pero, nung dumating na yung takdang oras para sa akin, napasalamat Lord talaga ako para sa kanya lahat ng ito. Thank you, Lord. Believable Stories. Kwento, buhay, at tagumpay. inspirasyon sa bawat kwento. Believable Stories. Sa programang ito, walang format ang success, walang formula, kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang tirada. Tuwing Webes na mapapakinggan ang kwentong ekspresyon mula sa MX3, dito ako, Believe. Simula at pangarap. Isang dating estudyante tubong Pampanga na may malaking pangarap para sa pamilya. Bata pa lang, malino na sa kanya ang hangarin, ang umasenso, at makapagbigay ng mas maayos na buhay sa mga mahal niya. Pagsubok at pagbangon. Lumaki siya sa pamilyang kapos sa pera. May mga panahong wala siyang baon at minsan ay muntik pa siyang hindi makapag-aral. Pero imbis na sumuko, pinili niyang magpursige. Habang nag-aaral, pumasok siya sa freelancing bilang social media manager. Kahit puyat, pagod at madalas kulang sa tulog. Gabay at pundasyon. Ang dating estudyanteng walang tulog, ngayon isa ng digital marketing strategist na tumutulong sa mga negosyo at coaches. Sa edad na 19, kumikita na siya ng 25,000 kada project at nakapagpundar na ng bahay, sasakyan, lote at iba pang investment sa buhay. Para sa kanya, ang tagumpay ay bunga ng consistency, paniniwala sa sarili at pananampalataya sa Diyos. Sandigang banal na salita. James 2:17. Faith by itself, if it's not accompanied by action, it is dead. Mga bangga, mula sa puyat at pagsisikap, ngayon tagumpay at katapaang katapat. Makasama natin si Paul Kiambao, mas kilalang Bryce Socials. Iyon o, grabe naman. Hello Bryce, kamusta ka? Hello po. Sobrang okay na okay po. Kamusta ang biyahe? Alam mo ba, gandang kara na si Bryce ay nagmula pa sa Pampanga. Napakalayo pa ang kanyang binyahe. Ay, kumusta yung traffic ngayon? Sobrang traffic. Pero super grateful na nakaabot tayo dito and we're sharing our story today. Oh. Is this your first time dito sa radio na may interview? Yes po. Tsaka ang bata mo pa, 19 years old. 19 at parang napakayaman na. kakaalis na ni David kanina, 18. So halos magkaidaran lang sila. At actually, Kara, nalilito rin ako kung sino si David kasi medyo may pagkahawig eh. Pansin mo? Pansin ko nga. Di ba? So, 19 years old, no? Napakabatang entrepreneur. Correct. Yes Tubong po. Pampanga. So, kamusta Yes. naman ang childhood mo? Actually, 19 pa lang eh. Marami na ito pinagdaanan eh. Ano ba ang buhay niyo noon? So, actually yung buhay po namin dati is, yung tatay ko po is, hindi po siya nakapag boards ng teacher. So, wala pong talagang natapos na like career yung tatay ko. And my mom naman, nag-stop siya ng pag-aaral niya nung high school pa lang. And so, yung breadwinner po namin, which is si Papa, pa-sideline lang po siya pag may mga magpapalakad ng mga papeles, ganyan. Pag may mga side quest, yun lang po yung talagang source of income namin. And so, parang nabubuhay po kami sa charity talaga ng relatives namin. And matagal po naging ganun, umaabot lang po kami na makakakain kami within months, years, dahil doon sa mga binibigay na bigas ng mga relatives namin. Kaya talagang nagpursige po ako when I found out about my career, nung nag-search po ako ano ba yung mga pwede kong pagkakitaan at a young age. So bata ka pa lang, ano yung pangarap mo sa buhay?
Ayun, actually po, nung talagang bata ako, ang pangarap ko ay maging teacher. Gusto mo mong sumunod sa yapak dapat ng tatay mo rin, no? Oo po. Kasi ayun din, di nakapag-teacher yung tatay ko and gusto ko po talaga magturo. Yun po yung, kahit magsalita ako na magsalita, i-share ko yung knowledge ko, dun po ako nag-i-enjoy. So, ibig sabihin, talagang pag-passion mo yung isang bagay, no? Mas Yes madali lang po. sa'yong gawin lahat, eh. Mm-mm. So, anyways, dun ka na-inspire dahil Yes parang po. parang sa mga bigay-bigay lang ng mga relatives, no? Ano yung pinaka nag-udyok sa'yo na gagawin ko na to finally, ayoko nang maging mahirap, ganyan? Wait, ito, sabi mo, Kara, paano mo masasabi sa sarili mo na mahirap kayo? Kapos na, kasi, di ba, parang charity ng mga kamag-anak, so, ibig sabihin, talagang hirap na hirap. Gaano? Pumunta po kasi sa point nung bago ako mag-15, nakikipaglabandera po talaga ako. Tumatanggap ako ng labandera just for 100 pesos, ganyan. And so, merong point na hindi na po kami mabigyan ng baon ng nanay ko. And yung kaya na lang po nilang paaralin at that point is yung kuya ko. And so, napunta din kami sa point na pati yung mga ipapakain sa mga pusa namin, wala na. Kaya pinamimigay. Ilan ba ang pusa ninyo? Dati po, mga 10 yung pusa namin. Ganun kadami. So, makikishare pa sila, di ba? Alam mo yung, sa amin na lang dapat to eh. Makikishare pa kami. Kailangan nyo rin silang pakainin. Yes. Pero actually, yung struggle po na yun yung nag-udyok talaga sa akin na I need to change my life now. Nung bata ka pa, anong pinakamasarap na ulam mo? That time na medyo talagang walang-wala ka sa buhay, ano yung paborito mong pagkain nun? Paborito kong pong pagkain no yung tilapia. Talagang pritong tilapia siya. Pero actually, na-share ko nga din po sa online na may mga times na toyo na lang po yung inuulam namin. Hanggang sa dumating na kayo doon? Po, ganun po kagrabe yung sitwasyon namin dati. Never ka ba nagtampo sa parents mo na, ay, bakit ganito yung buhay ko? Actually, napunta sa point po na ganun na nag-away po kami ng tatay ko kasi kahit phone po na pang online class before nung nag-pandemic, hindi po nila maibigay. Kaya, andun po yung question sa akin na bakit ako napanganak sa ganitong pamilya habang yung iba, alam mo yun, di na nila kailangan problemahin saan sila kakain. Pero I never let that take over my emotions. Ginawa ko po siyang drive to actually sipagan ko pa po yung career ko. Never ka bang nagtampo rin sa ating Panginoon na, Lord, bakit sa daming-daming tao na makaranas na bakit sa amin pa? Dumating ka na ba sa point na ganyan? Ang sa akin, bata pa lang naniniwala na ako na yung mga challenges ko, it will shape me in the future. Yung mga trauma na naranasan ng pamilya namin, is that papatatagin ako nito. Alam ko na bata pa lang ako, tinaga ako sa bato, sabi ko, Mama, magiging milyonaryo ako. Sabi ko, and yung lahat ng mga struggles and challenges na naabutan namin, yung talagang rock bottom na tinatawag nila, yun talaga yung nag-build ng resilience sa akin na kahit mahirap yung mga ginagawa ko sa career ko, di ako susuko kasi ayaw ko nang balikan yung ganong sitwasyon kina mama at papa. So, paano mo napapagsabay nung nag-aaral ka pa tapos yung pagiging social media manager mo, wala ka bang pinagdaan ng struggles? Siyempre, working student eh. Freelancing, di ba? So, Yes. ibig sabihin, di naman yan continuous kasi parang pa-sideline lang din yan. So, nag-start po kasi ako mag-freelancing noon, social media marketing or manager, yung trabaho ko po noon. Tapos, nakikihiram lang po ako ng PC kay kuya. Tapos yung PC po na yon is niloan lang po nila mama. And so, nung nagkaroon na po ako ng job is, nakapag-ipon ako agad na pambili ko ng laptop. And so, habang nag-aaral ako nung may laptop na ako, dinadala ko talaga yung laptop ko sa school. Tapos, even sa recess, mag-i-edit ako ng video, mag-i-edit ako ng content. Imbes na kumain talaga sa recess, alam ko kailangan ko munang isakripisyo yung oras ko kasi magbubunga naman siya in the future. Yun talaga yung iniisip ko. Naisip mo na kagad yun? Kasi di ba ang daming tao rin kasi na sumubok din na maging freelancing pagdating sa mga social media katulad ng ginagawa mo. Paano mo napatunayan sa sarili mo na ako, dito ako kikita, dito ako yayaman? Ano yung nasa mindset mo? Anong nasa isipan mo nun?
Sa akin kasi, ang dami kong tinry na pasukang trabaho. Tinry ko mag-VA kaso walang tumatanggap sa akin. Tapos gusto ko din maging makeup artist kaso wala pa akong pampuhunan para sa mga makeup na gagamitin ko. And so, yung unang opportunity ko talaga sa social media management, yun yung nagbigay sa akin ng hope. Sabi ko, ayaw akong layasan tong career na to. At saka, nag-i-enjoy po ako eh. Before pa po ako maging social media manager, gumagawa na din po ako ng content. Alam niyo naman po yung mga Gen Z ngayon. Yes. Trendy na, mga Oo. techie. So, before po, dati gumagawa ako ng content sa comedy ganyan. Sumisikat naman po yung videos ko kaso wala pong kinikita pag nag-influencer ka. Kaya nung pinasok ko po yung freelancing, social media management, yung role po namin is gumawa kami ng content, hindi para sa sarili namin, pero para sa ibang negosyo. And so, yung mga na-handle ko pong kliyente, nagpapasalamat sa akin na, Bray, sabi, ganyan, thank you sa talent mo na nagagawa mo kaming bigyan ng sales sa negosyo namin. Meron pa nga po kaming na-handle na negosyo na sinalba po talaga namin yung negosyo nila. So, kaya dito po talaga yung career na pinaka-ini-enjoy ko and nakikita ko pa talaga years from now. Na magsastay ka pa talaga dyan. So, nung unti-unti mong parang finally, parang nakakamit ko na yung dreams ko, gusto ko yung ginagawa ko, may pera na ako. Ano yung ano mo nun? Ano yung laman ng prayers mo nun? Sobrang thankful ka naman siguro nun, nung time na yun dahil finally, yung gutom nawala na. Actually, yung mga nasa point po na yon, sobrang pinapasalamatan ko po lahat kahit yung simpleng bagay na lang po. Even yung may tubig kami, even yung may pagkain kami. Actually bigas, pa nga may po, ganyan. yes, may bigas lahat. Talagang totoo po yung sinasabi nilang gratitude multiplies blessings. Pag even on the smallest things nagagawa mong pasalamatan, talagang mas may ibibigay pa sa yung blessings. Tama. Oo po. Kaya yung mga ibang tao, 'di ba, pag nagkapera sila, talagang yung focus lang nila is kailangan kumita pa ako ng malaki, kailangan dagdagan pa they're so to. driven, dagdagan pa to until di po nila na-realize na kailangan din po maging grateful. Kaya ever since na yun din po, since galing po ako sa hirap, yung nag-build din po sa akin ng gratitude is yung dating walang-wala ako. Kaya kahit kumikita na po ng malaki, is that hindi pa din po na forget ko na magpasalamat even on the smallest things. Na-appreciate mo na lahat ng Yes. bagay. Tsaka ginawa mong inspirasyon yung mga dati yung mga pinagdaanan mo eh. Tsaka napaka-importante nun yung count your blessings. Yes Diba? po. So ngayon, kumbaga continuous yung ginagawa mong work. Asang level ka na ngayon? Dati po social media management yung ginagawa ko. Before po ako maging digital marketing strategist ngayon, pag po kasi sinabing digital marketing strategist, hindi lang po social media po yung hawak namin. Alam niyo po yung mga dumadaan sa FB, yung mga advertisements po, yung mga ads. Nag-run na din po kami ng ganon. Yung mga websites po ng mga negosyo, kami na din po yung gumagawa. Tapos, pumupunta din po kami sa mga kliyente po namin, sa office nila, sa warehouse nila. Meron po kami dalang full production. Kami na po yung mag-shoot, mag-video, mag-make-up sa mga kliyente namin. Nasa level na po kami na kahit ano pong kailangan ng mga negosyo, website man yan, marketing, advertisements, nagagawa na po namin. At yun ay dahil po sa every time na meron po akong free time, nag-upskill po talaga ako. Ayokong ma-stuck lang na, okay, kumikita na ako. Gusto ko pong i-challenge yung sarili ko na dagdagan pa natin yung kayod. Sa edad mong 19 years old, no? Magkano kinita mo? O kinikita mo? Grabe. Para may idea tayo eh. Para alam ma-inspire. Lalo na sa mga Gen Z, no? Na biri mo sa 19 years old, napakadami ng racket, kumikita na. Nasa nasa 5 digits ba? Nung 19 po ako, actually share ko na po, na-hit ko po yung first million ko at the age of 17. Uy, grabe. Wala, talo talaga tayo, Jim. Alam mo, nahihiya tuloy ako eh. Parang dapat ikaw may interview sa amin eh. Ay, mag-a-apply na kami nito after. Hindi, joke lang. Pero, grabe. Yung naabot mo na, sabihin natin, pamilya o million na yan, ano yung sinabi ng parents mo sa'yo? Oo, nung nararanasan nyo na yan. Sobrang proud po nila, of course. Lalo na yung nanay ko. Kasi araw-araw sinasabi niya sa akin, natatakot na siya na bumalik kami sa dati. Sabi niya, sikapin mo. Ipon ka pa, ganyan. Tapos sabi niya, gusto talaga niya yung meron kami sariling tirahan kasi dati napapalayas po kami sa mga inuupahan namin. Kaya
nung mga nasa point po na yan, ang saya ng nanay ko. Kitang-kita ko na hindi na siya kailangan ma-stress kada month kung papaano po niya ibabudget yung mga kapasideline-sideline lang po na Oo. kinikita ng tatay ko. So, nung time na nagtatrabaho, nandito ka na sa linyahan ng trabaho, yung parents mo, wala na silang, kumbaga, hindi mo na Retired pinagtrabaho. na po, opo. Ang galing naman. Galing, Donya na nga po si 19 ma'am. Sa years lahat ng old anak pa lang, ganyan, no? Sana all, no? Yung mga Oo. anak namin, shoutout sa inyo. Pero ano sa tingin mo yung naging sekreto mo kaya ka nagtagumpay? Actually po, ang dami kong mga nakasabayan sa freelancing, sa Mm. digital marketing, nung mga panahonang nagsisimula pa lang po ako. Mm-mm. And kaidaran ko din po sila, no? Mm-mm. Sila halos 90% po na nakasama ko, hindi na po nag-pursue. Hindi na po sila tumuloy. Pero ako naniniwala po ako, any career man na pasukan mo, kailangan andun yung foundation mo. Pag sinabing foundation, bakit mo siya ginagawa yung career mo? Kasi every time na mahihirapan ka, babalik ka ulit doon sa why na yun. Bakit The ako biggest why. nagsimula? Yes. Yeah, the biggest why. Sa akin, tatawagan ko po siya na defining moment. Ayaw kong bumalik kami Sa hirap. hirap. I would Oh. rather mahirapan ako dito sa career ko than mahirapan ako sa wala. Dati, Pinagdaanan Na niyo. walang pumapasok pinagdaanan na namin, walang kaperahan, pumasok na kaperahan, iniisip kung saan kami kukuha ng pambaon. Kaya, tumatak po yung quote sa akin na choose your hard. Galing, no? Grabe naman. Alam Alam mo, mo, tayong tinuturuan Oo nga ngayon eh. Alam mo, ito yung mindset niya na okay lang na makaranas ako ng hirap sa trabaho, at least kumikita ako. Oo. Hindi yung naghirap ka at wala kang income. Yun ang pinakamasakit na part. Mm. Ang galing. So sa ngayon, ano pa yung mga goals mo or may wish ka pa ba? O plans mo. Actually, at this age po, even yung mga triple na yung edad ko sinasabi sa akin. Ano yung feeling, Bryce? Kasi andito ka na sa point na kapag pundar ka na ng mga ganito, na yung mga nasa 30s, 40s, ganoong age pa lang napupundar yung mga napundar mo. Aray yung ko mga naman. Aray. Oo. Hindi lang 30s, may mga 40s din. Okay. Okay. So, ang sa akin, hindi po ako nakokontento. Kahit nagiging grateful ako, ayoko makontento na maging comfortable lang po ako. Kasi pag naging comfortable ka, the more na isi-strip away sa yung mga blessing mo eh. And so, ako po yung goal ko lang talaga, hindi na yung, ay maka-reach ng ganito, milyones na timpak-timpak pang pera sa bangko. Ang goal ko na lang po ngayon is that magawa ko pong maipa-experience sa nanay ko, sa mga ibang tao din, ma-inspire ko sila. Yun lang po, like, ma-enjoy ko yung buhay ko, magawa kong mapa-enjoy sa nanay ko yung mga buhay niya. Kasi, alam niyo po, yung ibang tao, iniisip po nila, paano pa kaya aabot sa edad si mama na maabutan niya yung success ko. Pero wala na po sa akin yun eh. Nagawa ko na po yun. Kaya ang impact ko na lang po talaga, yung pinaka-goal ko, wala na po sa material things eh. Wala na po sa pera. Gusto ko na lang po talagang mag-enjoy sa buhay at the same time, makapag-inspire ng mga tao. Tama. At makasama yung pamilya mo. Yes po. Kumantay. And yun din po yung answer ko kasi ako din po, nagsimula akong ma-inspire nung may nakita akong kaedaran ko na kumikita din sa freelancing. Kaya I want to pay it forward. Ano naman ang advice mo sa mga kabataang kagaya mo? Sa mga Gen Z. Na Yes, gusto sa ring mga mag-strive Gen Z. harder, gusto ring kumita, gusto maging successful. Actually, yung advice ko po regardless of the age eh. Regardless of the age, mapa Gen Z man, Boomer, Thunders, Gen X. Aray. Aray ko sa mga boomers, Aray ko. thunders. Okay. Sabol ako Okay. doon okay. Ang pinaka may a-advise ko is that katulad po ng nandoon sa quote, James chapter Yung sinabi mo. 2:17, faith without action is dead. Ang dami pong tao na pinapabahala na lang sa manifestation, pinapabahala na lang po sa Diyos, pinapabahala na lang sa tadhana. Pero ako naniniwala po ako, ikaw yung magka-create ng sarili mong tadhana based on sa actions na ginagawa mo. And so, kahit gaano pa yan kahirap, itetest ka talaga ng mga opportunities mo eh. Kaya, you need to always motivate yourself. And meron pa din po akong i-share na another quote talaga na nagpabago ng mindset ko. If you are trying to pray for the things that you want to achieve, you also need to pray that you can endure the struggles that comes
with the results that you want to have. Kasi po, hindi agad-agad ibibigay sa'yo yung mga pinapanalangin mong mapundar, yung pera. Hindi siya ibibigay sa'yo ng instant eh. Itetest ka talaga. Itetest if kaya mong i-handle yung blessing mo na yon. And kaya, sometimes hindi pa tayo, kahit ipag-pray pa natin yung isang bagay, hindi siya nabibigay sa atin. Kasi, parang si Lord, sinasabi niya, "O nak, hindi mo pa kayang i-handle to. I-work on mo muna yung sarili mo para maibigay ko sa'yo to." Ganun po. Tsaka kadalasan naman talaga, no? Kumbaga, ang ating Panginoon, lagi naka-alalay sa atin lahat yan eh. So, lahat ng mga nangyayari din sa buhay, maging successful tayo sa buhay, tayo rin yung mismong gagawa. Yes. Diba? Tama. Wag lang tayo makakalimot Wag iasa. sa taas. Wag iasa. Kasi Totoo karamihan po. tayo, alam mo sa edad mong ito, sa 19 years old, ilan taon ka na ngayon? Sorry? Yes po. 19, no? Baka mag-20 na eh. Inano ko lang. Hindi kasi, di ba yung mga ganito, iba yung nasa isip eh. Kundi gumimik, kundi ano lang, barkada-barkada. Sa gantong edad mo, gaano ba ka religyoso o religyosa yung pamilya mo? Kaya, yung iba, depende kasi sa pagpapalaki ng parents eh. Gaano ba ka Apo. stricto yung parents mo? May singit ko lang, partner. Sige, go. Yung parents ko po, both Catholic sila. Pero share ko na lang din po na actually, I've been into many religions before. Nag-Catholic po ako, Baptist, Methodist, born again, INC, tapos bumalik na naman po ng Katoliko. Hindi naman po strictor, hindi po directly yung parents ko na nag-instill ng value sa akin ng religion. Madami po sa mga kaedaran ko, gumigimik, nagyoyosi, nagbibisyo. Kasi gusto po nilang i-explore yung mga bagay-bagay. Pero alam ko na po na kailangan if gusto kong ito yung maging course ng buhay ko, isakripisyo ko yung mga exploration na yun. Kasi alam ko ito yung daan eh. Ito yung mga dapat kong gawin. Ito yung mga dapat kong iwasan. And so, hindi po ako magpapakabanal. Meron po akong phase na try kong mag-inom, na try kong mag-bar. Normal sa mga teenager yan eh. Opo, na-enjoy ko siya, pero na-realize ko na hindi to yung buhay na gusto ko na. Every weekend gumigimik, gumagala, nagwawaldas ng pera. 5,000 para Sa pansariling kasiyahan. diba? Tapos pagising mo, borlogs ka, diba? Wow. Pero mo, ganito ngayon, nakikita ng parents mo yung kumbaga, kung gaano ka nakasuccessful sa buhay. Anong mensahe mo na hindi mo pa nasasabi talaga lalo na sa father mo? Simulan natin sa father niya, Kara. Anong mensahe mo sa kanya? So, actually, may lamat po yung relation namin ng father ko. Nako. Alamin mo, Kara. Bakit? Oo. So, yung father ko po kasi is parang there was a phase na naging abusive po siya. Actually, na-share ko na din po ito. Pero alam ko po na ever since I succeeded in my career, proud po siya sa akin. And so, eto po hindi po nanghihingi ng tawad sa akin yung tatay ko before. Pero siguro kung isang thing na masasabi ko sa kanya is, Papa, pinapatawad na kita. Kasi yung iba parang ginagawa po nilang revenge yung success nila. Ako, ayoko yung ipamukha sa tao na, tama ako o nagawa ko ito. Ayokong maging ganun yung success ko. Yung version ko ng success, gusto ko acceptance, forgiveness. Kasi ang gaan po sa pakiramdam. Yan po. Hay, sarap naman ng ganon. Yung hindi pa nagsasorry, pinapatawad na agad, no? Pero, syempre, magulang mo pa rin yun after all eh. At saka, kapag mabait ka daw talaga sa magulang mo, pagpapalain ka eh. Yun At yung saka, blessing. yan ang number 1 nating kakampi rin eh. Yes Pamilya natin. Sa mother mo, anong mensahe mo? Sa mother ko, actually, wala pang hindi pa nasasabi kasi every time sobrang open ko po sa mother ko. Nakita niyo yung mga paghihirap ko na yung mga times na umiiyak ako dahil sa career ko. Sobrang dami naming kliyente na halos wala na akong time matulog. Lahat po, even on the times na pumapaldo ako, grabe. Pag i-share ko, ma, ganito din kinikita ko. Ala, nakayahit na ako ng million, grabe. Tumatalon din po siya. Ay, may pambili na ako ng bag. Close kayo ni mother? Yes po, close na close. Sino ba naman parents ang hindi ito magtatalon niya na may 1 million yung anak mo eh? Oo naman. Iba eh. Pero nako, ang galing ng inspiring words na shinare sa atin. Kasi at a very young age, minsan di mo expect na gano'n na yung mindset. Agad na sobrang advanced na yun ang naiisip agad. Diba? At saka yung goal mo na makatulong sa magulang. Hindi ka nakalimot. Yes. Yun ang maganda sa part na yan. Sa kapatid mo,
nakakatulong ka rin. Yes po. So, si kuya ko din po, tapos na din po siya. So, parang di ko na din po sila aalalahanin, and nakaka-proud lang din po na yung kuya ko is that nag-excel din po siya sa field niya, kahit dati binigyan ko po siya ng freelancing opportunities ng mga nag-aaral pa po siya. So, parang yun po yung nakakapandagdag sa tuition niya before. Kaya si kuya ko nakabukod natin po siya ngayon, and yung values ko naman po siguro sa akin, ayoko mag-over-exert when it comes to being a breadwinner. Gusto ko po yung taong capable is i-challenge niya yung sarili niya para makapag-make ng success of his own. Kaya ayoko pong i-provide ng todo-todo financially sa kuya ko. May aasa lang sa'yo din. Yes po. Naku, marami tayong natutunan sa'yo ngayon. Grabe. Maraming Maraming salamat, Bryce. For those inspiring words. Yes At po. kung may mga Gen Z man na nanonood ngayon, di ba? Hindi magiging hadlang yung age ninyo. Kasi sabi nga niya, kahit anong age, kung gusto mo talagang gawin ng isang bagay, pwede mo siyang gawin. Yung mga bagay na nasa edad niya pwedeng gawin gumimik, no? Well, napagdaan niya, pero iba yung mindset niya na gusto niya talaga makatulong sa pamilya, no? Galing. Yes. Dahil nakaranas siya ng hirap. Kaya sa mga Gen Z dyan, ha? Makinig kayo sa story ni Bryce. At dahil dyan, meron kaming regalo sa Ayan. inyong certificate. Ito, paghanga at pagkilala kay Paul Kiambao para sa pagbabahagi ng iyong kwento ng sakripisyo at tagumpay sa programang Believable Stories na nagsilbing inspirasyon sa bawat pangga. Pinagkaloob ngayong November 27 taong 2025, 4 p.m. ng hapon, 3rd floor E-Square Building, Barangay North Green Hills, San Juan, Metro Manila. Kasama ang aming mga puso at pasasalamat. Nako, maraming salamat sa'yo, Bryce. Ito ba yung mama mo yung nasa picture? Yes po. Ay, pala si mother. Para sa ito, Bryce. At wait, there's more. Maraming Ang hirap ng salamat po. Ito pa, mula sa MX3 para sa iyo, Bryce. Thank you po. Baka may gusto kang pasalamatan at batihan yung mga kaibigan mo, tagalugan mo sa Pampanga. Grabe, no? Pampanga. Yes po. Yes. Grabe ang layo ng binahay niya, partner. Oo nga eh. Sige. Bigyan ng cake to mamaya. Sige. So, number 1 na gusto ko pong pasalamatan, malamang di na tayo lalayo. Thank you kay mama sa walang sawang suporta. And syempre, wala po kasi ako masyadong kaibigan ngayon na may isa-shoutout ko. Pero isa-shoutout ko yung meron po kaming ginawang academy sa mga katulad ko pong digital marketer. So, hello sa DigiPro Academy. May group page ba kayo? Yan. Sabihin mo na. Yes po. So, sinasabi ko po, 'di ba, yung kanina, yung passion ko po talaga is pagti-teacher. Actually, na-pursue ko po siya ngayon na nagtuturo ako ng ginagawa namin sa mga negosyo, paano namin sila nabibigyan ng mga resulta, ng mga sales, paano kami nag-advertising. And so, shoutout sa mga students natin dyan. Hello sa DigiPro Marketing Academy. Thank you sa walang sawa ding suporta sa ating community. Ayan. Maraming salamat sa iyo, Bryce. At nako, Thank you. ingat sa pagbiyahe ulit, pabalik ng Yes Pampanga. po. Pamitadaan na pa kayo dito sa Metro Manila. Meron pa ba? Apo, actually, naka-staycation kami. Wow. Apo, Yes. and panigurado ay mag-aaya na naman ang aking mother na Ayan. mag-shopping. Shopping! Maraming salamat. Spoiled pala si mother, spoiled sa anak. At least na, kumbaga, naibabalik niya yung mga hirap na pinagdaanan ng magulang sa'yo. Salamat, Bryce. At naku, mga pangga. Sa programang ito, walang format ang success. Walang formula, kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang tirada. Tuwing Webes, mapapakinggan na ang kwentong inspirasyon hatid sa atin ng MX3. Dito ako, Believe. Muli po, ako po ang inyong Jimbo Lasas DJ na si Jimbo. At ako naman po si Gandang Kara. At ito ang 106.7 Energy FM. Panggawag mo sabihing radyo. Sabihin mo, Energy.